Yes, welcome sa ating YouTube channel guys. So, may sasagutin tayo na katanungan mula dito sa ating member dito sa ating dialysis. So, ang tanong niya guys dito, bilang sa dialysis, paano daw nagkakaroon ng gain or paano magpataba? Kasi nga alam naman natin na lahat ng dialysis talagang normal naman yung magpayat dahil nga po sa pabago-bago ng reaction ng ating katawan para sa dialysis machine. So, ayun guys, sasagutin natin to guys. Yan. So, para sa akin kasi guys, syempre, kung bago ka lang sa dialysis patient, kung bago ka lang dialysis patient o bago lang dialysis patient ng kamag-anak mo o mahal mo sa buhay, importante kumain pa rin ng kumain. Which is, may mga bawal din na kinakain. Hindi naman mawawala yan kasi once na, tawag dito, sinundan mo yung pinaka-diet mo, which is okay naman, normal naman, mas good pa nga na sundan yung diet. Pero kapag sinundan mo kasi yung diet mo o sinunod mo, babaksak kasi yung katawan mo, as in mangangayayat ka. Naranasan ko yung guys na first time ako sa dialysis, almost 2 months pa lang ako nagda-dialysis, dahil nga ang iniisip ko may possible pong gumaling at kaya pa naman ng gamutan. Yun nga lang, sa sobrang pag-diet ko, sobrang pagsunod ko dun sa diet ko, which is kumakain lang ako ng itlog. To sa gabi hindi na ako kumakain. Tapos ang dami kong binawas sa pagkain, almost 2 months lang guys. So yung kumuha ko ng laboratory, akala ko maganda yung result dahil nga sobrang ilag ako sa maalat. Sobrang sobrang umiwas ako sa mga matatamis, soft drink, mga ganyan. Pero guys, alam nyo ba lumabas na sa laboratory ko, baksak na baksak yung hemoglobin. So napaka-importante nyo bilang isang dialysis na wag babaksak yung hemoglobin. Kasi kapag bumaksak yung hemoglobin, maraming problema, maraming pwedeng mangyari. Which is pwedeng kang salina ng dugo, pwede kang ma-emergency, pwede kang ma-oxygen, pwede kang ma-confine, pwedeng hindi gumana sa'yo yung machine, or pwedeng i-stop yung dialysis sa'yo. So ganun kahirap. Pwedeng mahirapan kang huminga kasi nga tawag dito, kapag baksak yung hemoglobin mo, walang dugo na magpa-pump dun sa dugo mo, sa puso mo. So doon ko napagtanto na kumain pa rin ng bawal, which is yung karne nga. Maliban doon sa processed food tulad ng mga dilata, hindi talaga ako kumakain. So ang kinakain ko lang, which is yung galunggong, minsan tuna kung meron naman, minsan yung mga karne. Mostly mas advice ko kumain kayo ng karne ng baka compare dun sa karne ng baboy. So kasi unang-una ang daming tinuturok diyan na vitamins, di ba? So kaya tumataas yung creatinine ng isang tao. So ayun, kumuha ko ulit ng laboratory, sinunod ko yung pagkain ng karne, pagkain ng mga isdang walang kaliskis. Kumakain pa rin ako niyan, pero in moderate syempre. Hanggang sa dumating doon sa laboratory ko na medyo mataas yung creatinine pero tumaas yung hemoglobin. So ang laking tulong. Kasi kung tataas man yung hemoglobin namin, hindi ko na kailangan mag-inject. So ang laking tipid kasi magkano ang injection per session yata? 750. Depende pa sa inject mo yan. Kung IV iron ka, kasi yung IV iron alam ko nasa 1-2. Medyo may kamahalan. So kung susundan natin yung diet bilang isang dialysis, talagang mangangayayat ka, babaksak yung hemoglobin mo, papayat ka, talagang may possible na manghihina ka talaga after dialysis. So yung ganun lang guys, kung para tumaba ka at magkaroon ka ng gain, kung yung timbang mo is 50, halimbawa timbang mo is 50 kg, so sa nakalipas sa 2 araw bago ka mag-dialysis, halimbawa Lunes, Martes dialysis mo, pero nag-stop ka ng dialysis, ang pahinga mo sa dialysis Sabado, Linggo, Lunes. So may 3 araw kang pahinga. So sa 3 araw na pahinga, tumimbang ka ng 53.5. So nadagdagan ka ng 3.5. So ito lang ayon lang to sa experience lang. So nadagdagan ka ng 3.5. So yung 3.5 na yon, para magkaroon ka ng gain, wag mo ipapahatak lahat sa machine. Wag mo hatak lahat ng tubig. So ganun lang. Kasi yung iba kasi pag bago sa dialysis, sinasabi nila pag ang karamihan kasi ng mga dialysis patients sinusunod yung dry weight. So yung dry weight na sinasabi ko ayun yung 50 kg na lumabas ka sa hospital bago ka i-confine or bago ka mag-start sa dialysis. Ako bago ako mag-start sa dialysis 51 kg. Pero yung una hindi ko sinusunod, yung una sinusunod ko talaga yung dry weight ko is 51.
Pero nagtataka ako, hindi ako tumataba, papayat pa ako ng papayat. Ibig sabihin, may nag-advise sa akin na dialysis patient din, 25 years old na siya. So 25 years na siya nagda-dialysis na, Jeff, ganito, Jeff, i-try mo na kung tumimbang ka ng 54.5 o ibig sabihin nadagdagan ka ng 3.5, huwag mo ipapahatak lahat. Maaaring pahatak mo lang is 2.5, 2 o 2 liters, mga ganun lang, para kahit paano may water pa rin sa katawan mo na nagsusupply dun sa sa circulate ng dugo mo. So ayun, hindi naman porket dialysis guys, steady ka dun sa dry weight mo. Tao pa rin tayo, kumikilos pa rin, kumakain pa rin. So kailangan pa rin natin tumaba, di ba? Ang basihan lang diyan guys, wag na wag kang magpapahatak ng malaki kung hindi ka naman manas. Okay? So ganun lang guys, ingatan mo yung sarili mo. Kung hindi ka manas, kung hindi naman manas o namamalat yung paa mo, hindi nangingintab, pati yung mukha mo. So yung manas na sinasabi ko, yung kusa siyang mataba. Pero kung ito, halimbawa ako, hindi naman ako manas, pero tumimbang ako ngayon ng 52.5. So nadagdagan ako ng 1.5 kasi 51 lang yung dry weight ko eh. So ang pinahatak ko lang doon is 500 liters lang. So ganun lang. Hindi siya, 500 ml lang pala. Hindi ako ganun. Hindi ako nakaramdam ng sakit ng ulo, sakit ng dibdib, normal lang. Para ka lang umihi, ganun lang. Pero nadagdagan pa rin yung weight ko. So yun. Yun ang pinaka-importante, madagdagan pa rin yung weight mo in the good place, diba? So ganun lang, kainin mo pa rin yung gusto mo. Basta sabi ko nga, moderate lang kung sa laboratory mo ngayon is lumabas mataas yung potassium, syempre magbawas ka ng prutas, magbawas ka ng gulay. Kapag mataas ang potassium kasi, may possible na sumakit yung puso mo. So ano pa ba? Sa phosphorus naman, kapag mataas yung phosphorus mo, make sure magbawas ka sa pag-inom ng kape. Kung tumitikim ka pa ng mga McFloat or kumakain ka ng spaghetti, lahat ng mga pagkain may gatas o kontaminado ng gatas or powder, masama sa dialysis, lalo na pag tumaas ang phosphorus, napakamahal ng gamot niyan. 85 pesos ang isang piraso. So kung 3 times ka, 3 times a day yung tinitake mo, napakamahal yun para sa isang mahirap, di ba? So kung pag mataas naman ang creatinine, magbawas ka ng karne, magbawas ka ng processed food. Kapag mataas naman ang sodium, magbawas ka ng asin. Ganun lang, lagi mong i-update yung laboratory mo, doon ka bumase kung ano yung babawasan mo. Kasi hindi naman porket dialysis patient tayo, magiging lonely na tayo na wag tumikim at wag kumain ito. Kahit paano pwede tayong kumain ito, pero lagi kong paalala, in moderate lang. Wala namang dialysis patient na nakapagsabi na kayang pigilan yung sarili nila sa pagkain ng ganito, diba? Minsan tikim-tikim lang. Yun ang pinaka-importante. And God bless sa'yo guys. Lagi ka magdasal. Yun lang. Sana nasasagot ko ng maayos. At maraming salamat sa ating mga subscriber at sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel. Muli ako nagpapasalamat guys. At sana samahan niyo po ako sa aking mga kwento at sa ating mga journey na darating pa. God bless po. Muli maraming salamat po.